rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano-ano ang paborito mong healthy dessert? Healthy nga daw. Dessert naman. Satisfying Senior Sweet Tooth. Alam po ninyo, ngayon October, sineselebrate ang National Dessert Month. Kaya naman talagang excited tayo dahil tayo mga Filipino, mahilig talaga sa matamis. Okay, so maybe there is a way that we will not have to deal with yung super duper sugar, okay? I'd like to invite you once again to listen to us via 702 DZAS AM band. We are now 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po uli si Chiki Holman Yulo. Kasama ninyo ako every Saturday. Listen to us via internet through febc.ph and Facebook dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba mong bahagi ng mundo, dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Ay, kumusta na po kayo dyan? Alam po ninyo, ito pong Oktubre ay National Dessert Month. Kaya nga, nako, wave, kaway-kaway yung mga mahihilig dyan mag-dessert at kumain ng mga matamis at panghimagas after every meal. Una na akong magsasabing ang pinag-uusapan ay ako kasi yan ang hilig ko. Pero syempre, hindi lang dapat tayo gumagawa ng paraan to satisfy our cravings. We also have to be mindful para sa kinakain natin to ensure na kahit desserts natin, sana healthy at sana good sa atin body. Sana, okay? Sabi nga ni Bethany Frankel, your diet is a bank account. Good food choices are good investments. Diba? You are what you eat. Yun ang sinasabi ng nanay ko sa akin. Kung mahilig ka sa dessert, ay di, itsura kang dessert. Kung mahilig ka sa baboy, di itsura kang PIG. Excuse me, sabi ko pa nga, kung mahilig pala ako mama sa gulay, green na ba ang kulay ko? Mas magagalit sa akin o magtatawanan kami. Kayo po, ano ang inyong paboritong healthier na dessert? Yung kunyari, hindi masyadong matamis, no? Matamis pa rin, pero hindi kasing tamis. Na-adjust naman daw lahat yan eh. Don't forget to send us your greetings sa atin pong ongoing live stream dito po sa Facebook. Just wow, love, and share. Before we start our topic, batiin ko naman ang mga listeners natin. Si Mary Beth Marshall, hello, sa Bacolod City. At yung mga, excuse me po, nakikinig po sa atin all the way from Japan. Konnichiwa. O genki desu ka? Genki. Watashi wa Chiki Holman desu. O chikara ni natte kuremasu ka? Hajimemashite. Mata ne. See you and mabuhay. Edith Belen. Laging nakikinig sa inyong program. Marami ako natututunan sa atin tips. Si Novi Panganiban Loresco, enjoying your Ricardo show. I love the tips. I love everything in it kasi kumbaga every Saturday following since Ricardo, yung noong una pa nakikinig na siya kila Oma Aida at Dr. Husay. Okay. Buena Fe. Hello Buena Fe. Aquino Rio Florido. Hello and happy Saturday to you. And to the Caricados, Lulu Hurabes Tapleras. Hi Tita Chiki from General Trias, Cavite. Ito ang si Choi Delen Bayer from Wellington, New Zealand. Naku, masarap daw. Sabi niya, masarap mag-budget kung may iba budget. Pero kung walang iba budget, ay mahirap talaga. Totoo nga. Hi Nora Cachela. Tapos si Faustina Frankie Habla, magandang hapon Tita Chiki. At yung ipabahong ako si Marilyn Namuko from Wakas Kawit, Cavite. I like your advices and the way you give
answers to the questions. Very wise advices. The Lord bless you with your ministry. Marlene, alam mo, ang atin show na Recado, it aims to inspire, to encourage, to give hope. You know, and it's a show that if you learn a thing or two, then I would have done the job. Kasi hindi po mahirap, hindi mahirap magbigay ng advice kung ano lang nasa isip. Pero yung iniisip ko, sabi nga, Chiki, para kang konsentidorang tita. O nga, pero pag alam ko naman na mali yung ginawa, sinasabi ko din. Kamukha nung isang sender natin na question sender, sinabi niya, Tita Chiki, yung pong binili kong sapatos, kung kunyari ang sweldo niya, halimbawa ang sweldo po niya ay 20,000. Inubos po yung kalahati sa rubber shoes. Bakit? Sabi ko nga, why? Para masabi na bibili ako ng rubber shoes na 10 to 12,000. Bakit? Para masabing social ako, para masabing it na it ako. Ay nako, hindi ako doon ha. I'm very frugal actually. So, yun na. At saka ang pamilya po ni Absedi Ferrer. Hello, Pedro and Yoli Ferrer they're from San Pedro, Laguna. Taga ganyan yung mga relatives ng mama ko, taga dyan originally from San Pedro, Laguna. God bless you. Happy listening to Christy and Art Bailey from Pennsylvania, USA. Tapos yung pong mga cancer warriors na mga kaibigan ko. Na-meet ko ito, kaibigan sila ni Jackie Ilumin. Hi Miss Jackie, siya yung mga magkakaskwela sila sa chemotherapy. Batiin ko nga sila at nakikinig daw palagi. Si Miss Jackie Ilumin na pinangalan kay Jackie Lu Blanco, Marivic Salem San Andres, Ruby Jimenez, Lane Bitangol, Carmela Tabo Cruz Florita, Ordinario, Connie Galleta and Lani Ayalin. Kamusta na kayo? At yung mga taga Alabang Country Club na parlor, si Miss Amy, si Marie, si Liza, si Vilma, at may isa pa akong nakalimutan kung sino. Kamusta po kayo? Okay, now, sa punto pong ito, nais ko pong pasalamatan lahat po kayo mga kaagapay na patuloy na nakikipartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, going 76 years na po ang DZAS, ang FEBC na station. Sa tulong po ng inyong mga tulong at suporta at panalangin, going 76 years na nga po. At naibabahagi namin ang tamang balita, ang mabuting balita ni Kristo. At ang mga nais po namin, yung po mga nais na maging kabahagi namin sa ministry ito, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin ang donatenow.febc.ph para sa amin pong ibang mga detalya. Ang kawikaan po ngayon araw ay galing po sa 1 Corinthians 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin nyo ito at ang lahat ng ito sa ikararangal ng Diyos. Ang English translation, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. I would like also to say hi. Last week we had lunch with yung isang Bible study group po ng asawa ko, mga Merinollers, class 73 ng high school. Sus, maraming salamat sa pag-treat sa amin at saka yung walang katapusang kakakain at tawanan. After that, I proceeded to Uptown Mall to meet with the Fontlets. Kami po nila, makinig sa grupo namin na mas madaldal sa akin, di hamak. Marie Chris Bermont, singer par excellence. Si Carla Martinez. Sus, alam mo, pag kumanta yan ng Christian song, ang feeling ko, paakit ako ng langit now na. Okay? Si Wendy Villarica, si Kata Inocencio. Tapos kasama ko din si Baby Digia. Na-miss ka namin Marlene Suarez. At saka si Suzanne, Holly Bangsil. At saka of course, si Vince Santiago. How are you, Vince? So, we had a wonderful time, wonderful bonding. Sabi nga, bakit tayo Fontlets? Bakit tayo the Fonts? Paano ang mga cellphone namin? Kasing lalaki daw ng
1 inch daw ang laki ng mga fonts pag nagbabasa kami ng messages. Kasi hindi na daw makita. Okay. Kawikaan po ngayong araw. Kasi mahalaga ito pag alam mo, mahalaga itong, yung sinasabi ko, mahalaga ang meron vitamin F na friends. Kasi ang mga girls, marami niyan, may grupo-grupong iba-iba. Ang mga lalaki, takot sila mag-express ng kanilang feelings. So, nakakatuwa ito na meron kaming grupong ganyan, nagsishare. Tapos, alam mo palagi ang ending, we pray for each other. And we pray for each other's blessings and struggles and trials and challenges sa buhay. And we start counting what we have instead of what we don't have. Yun ang maganda. Batiin natin ang happy birthday, October. Ang dami celebrants. Nako, mga superstars. October 5, 1964, maligayang kaarawan. Corina Maria Baluyot Sanchez Rojas. We know her as the Corina Sanchez, rated K. Kilala natin siya bilang isang broadcast journalist, television anchors field, senior field reporter, magazine show host, radio anchor, and newspaper columnist. And we know her as the mama of Pepe and Pilar at ang butihing beautiful wife ng gwapong si Mar Rojas. Hello there. Happy birthday to you, Corina. And hi to Mar. October 14, 1948, ipinanganak. Dako ito, si Jose. Ay, babatiin ko na si Joey. Ipinanganak si Jose Maria Ramos de Leon Jr., popularly known as Joey De Leon. Isa po siyang Filipino comedian, actor, TV host, songwriter. Ay, mabait na human being. I love this guy, okay? Kasama siya ng pinakamatagal na variety show na Itbulaga. At miyembro siya ng comedy trio na Tito, Vic, and Joey. Basta alam ko October 14, birthday ni Joey. Happy birthday to you, Joey. October 17, 1992, isinilang si Samuel Lawrence Lopez Concepcion. We know him as Sam Concepcion, Filipino singer, dancer, actor, VJ, and host. Nanalo po siya sa Big Division sa first season ng Little Big Star noong 2006. Happy birthday to you, Sam. At ito naman po, October 17, 1987. Happy birthday, Philbert Angeli Ranolio Fagestrom. We know her as Bea Alonso. Isa siyang sikat na Filipino actress. Kilala siya sa kanyang roles na mga romantic drama film. Isa rin siya sa highest grossing Filipino box office stars of all time. One of the prettiest faces in television. And in the film industry, happy birthday to you, Bea. Philbert, okay. Philbert, happy birthday to you. We're going to be back, naku, with the question and answers ng ano ang paborito mong dessert. Right after this, we'll be back. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ang topic po natin ngayong araw ay satisfying senior sweet tooth. Ano ang paborito mong dessert? Ako po si Chiki Holban Yulo. Text DZAS space respond the message and send to 0916-296-6620. At sa Facebook po 702 DZAS FEBC Radio. Ano ang paborito mong healthy dessert? Yan na nga ba dessert na nga, paano pa magiging healthy? Kaya nga, may mga gagawin tayong mga tweaks para hindi kasing tamis. Sabi ni Glenda, favorite ko po ang overnight oats. Oh yes, kasi healthy na, madali pang gawin. Para po sa busy mornings, lalagyan ko po ang fruits. Oo nga, yung oats, lalagyan ng milk, ng fruits, yogurt, nuts, at saka yun na nga, ng oats sa mason jar. Ulit yung prutas, lalagyan po ng yogurt, nuts, milk, oats sa mason jar. Pinapalamig ko po yan sa ref overnight. Tas bukas ng umaga ay wonderful na. Most of the time, I add a little bit more milk. Almond milk, skim milk, or whatever milk you have.
Para gusto ko kasi ang consistency, hindi masyadong matigas. Alam ko yung anak ko si Chia, gusto niya yung mas matigas ang consistency. Ako gusto ko yung tas lumulutang yung mangoes o blueberry. Naku, ang sarap-sarap. Okay, o yung melon, papaya, masarap din. Okay, sabi naman ni Rainy, whole wheat pandesal sa umaga po. Kasi combo po yan ng hot cocoa drink. Alam mo, bakit nga ba hindi pa ako nakatikim ng whole wheat pandesal? Natikman ko na yung malunggay. Oh my gosh, 4 ata ang makakain. 5 ang makakain. 6 ang makakain ko. All by myself. Janice, walang tatalo sa ice candy. Nagawa sa fresh at real fruits. Kahit hindi summer, masarap itong sweet treat. Pag-uusapan po natin ngayon ang kung ano-ano ang mga desserts na pwede natin kainin at gawin sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Sa Tips Part 1 po ni Tita Chiki, healthy Filipino desserts, delicious alternatives to the traditional desserts na alam natin. Ang source po, ang kasama natin dito ay PinoyHelper.com and Recipedia.com. Alam po nyo, kaagapay, naku mga karikado, marami sa atin ang sweet tooth. Bumubulong ako kasi kasama po ako doon. Buti na lang meron tayong healthy alternatives. Naku, sabi nga nila, healthy daw, number 1, halo-halo. Okay. Alam po nyo, pag yung halo-halo, ginawa ninyong less ang sugar at more of the fruits. Shaved ice na yan eh. Tapos, okay. Ito ay gawa ng combination ng shaved ice, evaporated milk. Yung iba't ibang prutas at beans. Kasi nga yung mga minatimas, pina-sweetened this, sweetened that, sweetened banana, sweetened nata de coco, sweetened kaong. Kung babawasan mo yung sweetness nun, okay yun. Ito ang kadalasan nilalagyan ng yung coconut shavings sa ibabaw. Yung pong niluluto at yung sinasangag pong pinipig or yung anong tawag sa coconut na yung nyog na nilalagay sa ibabaw, milk, kaya naman iba nilalagyan po ng ice cream para dagdag ng flavor. Nilalagyan po ng ube ice cream. Huwag mo nang lagyan ng ice cream. Ang mga ingredients na nilalagay sa dessert na ito ay natural at nagbibigay ng essential vitamins and minerals known sa katawan. Ang buko salad. Naku, favorite desserts ng mga Pilipino. Halo-halo. Buko salad. Filipino dessert na gawa po sa coconut meat. Tapos milk, cream cheese, at iba pang prutas gaya ng pineapple at mangoes. Yung iba nilalagyan pa ng ibang halo-halo nila. Okay? The dessert na ito ay karaniwan siniserve na malamig. Excellent source po ito ng vitamin A and C and E and K and B6, folate, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, iron, and zinc. Minamano mo, ang buko salad, ganun pala karaming bitamina. Okay. Akala ko, ang tingin ko dyan, no. Maha Blanca. Ang Maha Blanca po. Isang traditional Filipino dessert na gawa sa cornstarch mixed with coconut milk and cream and sugar. Ang creamy treat na ito ay nilalagyan ng shredded coconut flakes. Yung pong inipiprito yun, pinapainit para mas crunchy, sa ibabaw po niyan at ginagawang mas ma-added na flavor. Ang ingredients na ginagamit sa dessert na ito ay low in fat at nakakabigay pa rin ng essential nutrients gaya ng carbohydrates for energy, production at protein for tissue repair. Ang leche flan, hindi naman kasi po kailangan 10 egg yolk, hindi naman kailangan. Ang classic Filipino custard ay tinatawag na leche flan na gawa sa itlog at condensed milk na niluluto hanggang sa mag-form ng thick layer or top of the custard mixture. Ito ay mayroong caramelized sugar sa ibabaw for added sweetness without any additional calories or fat content. Ube halaya. Ang ube halaya ay isang purple yam-based dessert na paborito din ng mga Pinoy dahil sa health benefits nito. Meron po itong high levels of dietary fiber na nakakatulong mag-regulate ng ating digestion at yung digestive tract habang nagbibigay ng vitamins gaya ng vitamin A. Tapos yung vitamin C, nagpapalakas ng immune system. Ay ito po,
Number 6, air-fried turon. Siyempre, pag turon ang pinag-uusapan, una ako sa linya. Madalas kasi itong masarap na merienda. Pero ang ginagawa po nila, hindi na daw po piniprito, ina-air fry na. Siyempre, iba ang dating ng prito. Pero magandang alternative ang air fryer. Gawa ng banana, nilalagyan pa ng jackfruit o langka, binabalot sa spring roll. Kung gusto mo daw po sa mas healthy, gumamit ng whole wheat na spring roll wrappers at the air fryer sa halip na iprito. Pwede ka rin magdagdag ng nuts and raisins sa filling for additional flavor. Yung nga pong iba, nilalagyan ng, kunyari, mango syrup. Yung mangga na tinutunaw na may tubig, yung minamash nila yung mangga. Tapos nilalagyan na po ng konting nuts, konting raisins. Alam mo, yun ang dinidip nila at pinapor sa ibabaw nung langka, nung air-fried turon. Oh, okay, bumubulong ako para hindi nila naririnig na nag-uusap tayo tungkol sa dessert. Number 7, mango float. Isa pong paborito din yan ng ating mga Pinoy, classic Pinoy desserts. Gawa ng layers of graham crackers, cream, and mangoes. Para healthier daw, gamitin po ang whole wheat graham crackers sa halip na regular ones. Nako, i-replace. Gumamit ng low-fat yogurt or coconut milk sa halip po na cream. Yung pong otap, minsan ginagawa ko yan pang tiramisu imbis na yung browas. Yung otap, tinidip ko yan sa kape, tapos layer ko. Tapos gawin mong less ang asukal. Huwag mong lunurin ng kondensada. Maluloka ka. Okay. Number 8, ice cream or ice candy and fresh fruits. Kadalasan po yan ginagawa ng, kunyari, fresh fruit like buko, mango, avocado, bine-blender, or minamash yung avocado, nilalagyan ng konting katiting na asukal, kung katiting man, tapos may milk. Actually, pag pina-freeze mo po yun, avocado na pong ice cream yun, na less ang ingredients. Pero mas magiging healthy. Huwag mong lagyan masyado. Ang condensed milk mo, if at all, isang kutsara, yun na. And just let the fruit shine in its own. Lagyan rin ng creamy yogurt, ng Greek yogurt, or other nutrient-rich add-ons like chia seeds and cocoa nibs, okay? Or yung chocolate chips. It's deadlier and yummy. Okay, number 9, oats in champurrado. Isa ang champurrado sa love ng mga Pinoy na chocolate porridge gawa ng sticky rice, sugar, and tableya. It's best served hot and topped with evaporated milk for extra creaminess. Pero kung gusto mong mas healthy ang champurrado, swap the sticky rice for rolled or steel cut oats. Okay. Kaya naman kaagapay, kung naghahanap pa ng ihahanda sa party o simpleng kwentuhan at kainan, these are healthy Filipino desserts that will sure hit the spot. Pero remember to be mindful sa kinakain. You are what you eat. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Stories for the heart. Ako po si Chicky Holman Yulo and welcome back to Recado. And welcome to Stories for the Heart. Ito'y paborito ng nakararaming tao kasi inspiring palagi ang kwento namin. Aklatan para sa kinabukasan. Yan ang handog ng isang 72-year-old na lolo na si Tatay Hernando, si Mang Nani Guanlao. Si Mang Nani Guanlao ay mula po sa Makati. Nagtayo siya ng library sa harapan ng kanyang tahanan na malapit sa bangketa. Ayon nga kay Mang Nani, halos lahat ng lugar sa kanilang tahanan ay puno ng mga aklat dahil marami na rin nag-donate ng mga libro. Kaya nagmistulang Silid Aklatan Library ang kanyang bahay.
Pagpasok mo sa loob, makikita mo ang donation ng aklat gawa ng encyclopedia, religious books o mga nobela. Minsan makakahanap ka ng kiddie books pang K-12. Meron din pocket books, story books na mga pambata kasi nagpapadala si Bang Nani sa mga libro sa probinsyang malalayo kasi sabi po niya, 2 dekada na niya itong ginagawa. Pinapamahagi niya yan, librong yan sa mga taong nangangailangan ng libre dahil naniniwala siya ang pagbabasa ang susi ng edukasyon. Anya, ang pagbabahaging ito ay may ibang yaman na dala sa kanyang puso dahil nakapagbibigay siya kasiyahan sa mga nagbabasa. Kaya naman saludo kami sa iyo, Mang Nani. We will continue to pray for you na sa kabila ng age mong 72, naging channel of blessings ka sa kapwa kahit na sa very simple na kaparaanan. Tunay na nakaka-inspire na makakita ang mga tao ng ganitong puso na may hangarin na magpaunlad ng kaalaman at karunungan ng mga kabataan na nagbibigay din ng tulong upang mas maging maalwan ang kanilang pag-aral. Uy naway kahit sa anong kaparaanan, maging daluyan din tayo ng pagpapala ng ating kapwa tulad ng kanyang ginagawa para sa mga batang henerasyon. At yan po ang ating stories for the heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. We're back. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo. Ano ang paborito mong healthy dessert? Text DZAS, space, message, and send to 0916-296-6620. At sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Sabi ni Kezeya, isa po sa paborito kong healthy dessert ay yogurt. Especially yung Greek yogurt na may fresh fruits, chia seeds at granola. Okay. Sabi din ni Faye, paborito kong merienda ang saba na saging. Ay, oo nga. Nilagang saba na saging dahil nakakabusog na at healthy pa. Oo, alam mo yan ang kinakain nila Charlene Gonzalez pag ayaw nila tumaba. Puro saging na, nilagang saging na saba. Eh ako kung gagawin ko yan, tinatamisan ko pa, meron pa akong baby arnibal, and then I put milk, evaporated milk, and lots of ice. No, it should just be nilaga and that's it. Wag ipiprito para gawing turon. Okay. Sabi ni Jane, madalas ang panghimagas ko, Tita Chiki, ay dark chocolate, turon, not fried, at fruit salad na walang ice cream. Just mixed fruits. Alam mo yung mga prutas na iba-iba, haluin mo lang, lagyan mo ng konting honey, yung kung meron kang mani-mani o nuts na dikdikin mo para may texture, yun lang haluin mo, okay na yun eh. Tas konting juice para hindi mag-iba yung kulay ng salad mo. Yun na. Tapos on the side, naglalagay ako ng all-purpose cream or yogurt kung gusto nilang on the side maglagay ng toppings. Pero otherwise, hindi ko sinaserve na nakahalo na. Para may choice siya kung gusto niyang healthy o hindi healthy. Okay, ngayon naman, pag-usapan po natin ang tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Tips part 2 ni Tita Chiki is Q&A with Tita Chiki. Natutuwa ako kasi dito sa question and answer portion, kayo po ay mag-free na magpadala ng questions mo and we will make time to answer them. And ang maganda dito, yung iba po ay tinatago yung mga pangalan nila para hindi masyado obvious. Yung iba naman, matapang, sinasabi ang mga pangalan. Tulad ng itatago natin sa pangalang Monique. Hi Tita Chiki, I love listening to your tips and advice dito sa Recado. Thank you po. Ang katanungan ko po ay, ano po ba ang pwede kong baunin na healthy food sa work? Yung madali lang sana pong gawin sa umaga.
Monique, yung ibang lulutuin ko, ginagawa ko na sa gabi. Para sa umaga, either iniinit ko na lang or inihahanda ko na lang. One of my, ang isa sa mga favorite ko, gagawa ako ng yung tuna nasa lata. Igigisa ko yon with more onions, yung paikot yung onions. Nilalagyan ko ng chunks ng kamatis. Gustong-gusto ko kamatis. Minsan kung anong natirang gulay, kung wala, hindi yun lang. Tapos yun lang with rice. Ini-squirtan ko pala, nilalagyan ko ng lemon o kalamansi para hindi fishy masyado yung malansa. Alam mo yun lang. Minsan nilalagyan ko din ng konting asin, ganon, konting paminta. Pero yun na. Yun at saka may rice akong 1/2 cup. Happy ako. Now, some people do an adobo na tuna. Using the tuna at saka low sodium soy sauce, yun ang ginagawa nila. You can do this the night before para hindi ka na ma-hassle sa umaga. Chow fan. Yung pinaghainan, yung fried rice with meat, vegetables, and eggs. Yung iba po, niluluto yung eggs muna. Saka hinahalo lahat yung rice at lahat. Yung iba, niluluto talaga at sineset aside at pinapalamuti lang sa ibabaw. Nasa sayo na yon kung anong mas gusto mo. Okay? Tofu, green beans, stir fry. Iprito muna ang tofu, lagyan ng green beans, cooked with garlic and soy sauce. Ay nako, I'm telling you, masarap ito ha. Piniprito ko muna ang tofu eh. Yung iba naman, air fryer muna. Or i-coat mo muna ng konting flour, egg, FEB, flour, egg, at saka breadcrumbs. Yung tofu, masarap yun. Tapos, ilagay mo ng green beans cooked with garlic and soy sauce. Ay, ang sarap nun. Kung ayaw mong mahassle sa umaga, gawin mo na the night before, initin mo na lang. Or sa pantry, sa opisina nyo, pwede mong initin na lang. Cheesy eggplant. Yung eggplant, iniihaw ko muna. Minamash ko. Pagkatapos, nilalagyan ko konting cheesy. Yung iba nilalagyan ng itlog. O di may torta kang talong. Okay. Alam mo, pag nagutom ka, mag-hard-boiled egg ka. Ako po, para alam ko kung ano yung hard-boiled egg, nilalagyan ko ng smiley face. Ibig sabihin, hard-boiled egg yon. Tumatawa yung mga anak ko. I remember, what are these? But the way, drawing yung mga yung aking mga hard-boiled eggs. May smiley face yung 4 na itlog. Para pa nagutom ako, edi yun ang kakainin ko. Or, tinuro yan sa akin, or isama mo sa salad. Alam mong hard-boiled na. Kani salad, isa-shred mo yan, nabibili yan sa supermarket. Lalagyan mo ng may cucumber, yung pipino, tanggalin mo yung tanggalin mo po yung pangalan nito, yung seeds. Tapos meron kang celery, ihalo mo yan together. Kung ano pa ang gusto mong isama sa kani salad mo, yung iba naglalagay ng mangga, okay, na ini-cube ng mga mangga. Masarap din yan, okay? Tapos meron kang crackers. Tofu nuggets in barbecue sauce. Air fryer mo yung tofu o iprito mo. O sinabi ko, lagyan mo ng konting ano ba yun? Yung flour, egg, at saka breadcrumbs. Prito ng konti. Tapos lagyan mo ng barbecue sauce. Masarap yan. Na ngayon yung barbecue sauce, para hindi masyadong marami, lagyan mo, i-dilute mo ng konting tubig para mas feeling mo mas marami. Pero actually hindi. Pero hindi kasing tamis. Okay, I hope in one way or the other, may nakuha ka, Monique, ang dami ko sa yung binigay na ulam na pwedeng ihanda. If all else fails, meron tayong slice na carrots, pahaba. Slice na asparagus, may asparagus ka, o slice na cucumber o pipino, sliced na celery sticks, yon, nguyain mo yon, na at least hindi ka magugutom. Gusto mong gumawa ng dip, gumawa ka ng yogurt. O tapos, ako po nilalagyan ko yung yogurt, tapos nilalagyan ko nung kalahating pakete ng cream of mushroom o cream of onion soup na powder. Hinahalo ko together. Ang sarap nun ha. Pag ako na gano'n, binubudbudol ko, lagay ko ng garnish, bentang-benta yung dip ko. Hindi nila alam, yogurt lang yun o na may all-purpose cream. Benta yun. Itatago natin ang second question sender natin na si Mirza. Good afternoon, Tita Chiki at sa buong Recado team. Nasimulan ko na po finally ang healthy eating ko po.
Pero recently, nahihirapan po ako mag-manage ng diet ko. Kasi ang kasama ko po sa dorm keeps on offering me unhealthy snacks. Nakikita ko na ang potato chips, okay? Paano ko po siya politely i-decline habang committed ako sa aking goals sa pagkain? Okay. Mirza, may 3 M na pwede mong gawin. Maging honest ka and kind. Sabi mo sa kanya, alam mo, alam mo Angela, natutuwa ako at ikaw ang aking ka-dormmate at natutuwa ako at napaka-generous mo at giving sa akin. Ngayon, gusto mo ba sabay tayo sa atin trip to healthy lifestyle? Kasi nagdesisyon ako ganito, hindi muna ako mag-potato chips ng mga 2 buwan. So nag-decide ako na ganito. So i-share mo sa kanya yung ginagawa mo. Tapos i-share mo din, maggawa ka ng pagkain. Mag-suggest ka ng healthier options. Yung sinasabi ko yung singkamas na pahaba, carrot sticks na pahaba. Alam mo kasi ang gusto lang naman ng bibig natin, ngumuya eh. Kahit na ano yan. Basta may gustong nguyain. So at least yun, may nangunguya siya at the same time, hindi potent sa at toxic yung inunguya nyo. Sabi nga, the more colorful yung kinakain mong maraming kulay, the healthier it is. Pag nag-brown ka and brown, no. Yun ang lagi sinasabi sa akin eh. Dapat maraming colors. Magdala ka ng own snack mo, tsaka share it. Nuts, granola bars. Meron na yung mga do-it-yourself granola bars. Meron yan eh. Sabi naman nung isa, Tita Chiki, ako po ay itatago sa pangalang Eloisa. Hindi ko po talaga mapigilan kumain ng chocolate desserts kasi paborito ko talaga any desserts na may chocolate. Para sa grow older, mas gusto ko pong healthy snack. Ay, kahit na mag-iisip ba ako, Tita Chiki, ano ang alternative na pwede kong i-consider to satisfy my cravings, umiwas ng dessert at mataas ang sugar at ang healthy fats. Okay, mahirap ang tanggihan ng chocolates, lalo na kung favorite mo yan. Tsaka favorite ko din yan. May healthy options tayo. Mag-enjoy ng chocolate sa pagkain. You know, have you tried dark chocolate? It's not as sweet. Actually, it's mapait compared sa sanay ka ng mga sweet na chocolate. Nagbibigay ito ng maraming antioxidant at health benefits. Alam mo, pwede mong gawin. Chocolate, avocado chocolate mousse. Blend ripe avocado with unsweetened cocoa powder, a touch of maple syrup, and honey. Pwede ka din dark chocolate covered strawberries. Hindi ko alam na healthy ito. Bumili ka ng strawberries o pag may nagregalo sa'yo from Baguio, hugasan mo, tuyuin mo. Magpatunaw ka ng dark chocolate, tapos i-dip mo yung tsokolate, yung strawberries mo doon, tapos ilagay mo doon sa isang baking sheet o tray na meron, ano ba ito? Yung meron, hindi tin foil yung Cutright na nakalagay doon. Tapos, doon mo nga iba binubudburan nila ng crushed na nuts, yung iba ganun lang. Naka-line up po yan strawberries, nilelet cool nila or nilalagay sa refrigerator, kayo na po ang pumili. Makakaubos ka niya ng 8, I'm telling you. Chocolate chia pudding. Mixed chia seeds, unsweetened almond milk, unsweetened cocoa powder, and a natural sweetener like honey or stevia. You know, these are the things that you could try at home kasi ang sarap naman talaga ng tsokolate. Lalo na yung tsokolate may konting salt, masarap yun, okay? Sana po, in one way or the other, nag-enjoy po kayo at may natutunan dito po. Feel free to send your mga katanungan at sasagutin ko po on our next episode. If you will allow me po, ito yung favorite part ko naman, yung pinagdadasal ko po kayo kasi po para sa akin, napakalaking pribilehyo na maipagdasal ko po kayo. Let's all bow our heads and let me help you to talk to our Lord. Our Heavenly Father, we praise you and we glorify you, Lord Jesus. We glorify your holy name. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa bawat blessings po na ginagawa at binibigay nyo at bawat karanasan namin, for they shape us up into who we are meant to be and who you want us to be. We pray for families close to my heart,
We pray also for Lynette Indiano and her family, to Buena Fe and her family. Tapos yung si Inda Santos na regular listener na kaibigan ng kapatid ko, na si Mimi. Si Josie Reyes ng munisipyo ng Angono, Rizal. Maraming salamat, Miss Josie, sa ipinadala mo sa aking napakasarap na puto bongbong with lots, and I put butter. At meron siya yung ano ba ito, asukal na menyog. Oh my gosh. At yung pansit luglug plus yung ginataan na napakasarap. Thank you so much for taking care of my sweet needs. Salamat doon. We lift up, Lord, yung po mga tao may mga pinagdadaanan po each day, na embrace them, Lord, with the comfort knowing that you are in control, na ipadama po sa kanila na ikaw ay nasa buhay nila. We lift to you those who are sick, pagalingin po ninyo sila. Yung pong makapangyarihan yung mga kamay. Heal those who are sick emotionally, physically, mentally, and spiritually. Panginoon, magi po sanang daluyan ng blessings sa amin mga kapatid, na sana kami yon na makatulong sa kanila at mabigyan pa sila ng more blessings. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa pagdasal sa kanila, at magkaroon ako ng puso na mas marami pa kami na matutulungan sa pagdasal namin sa aming kapwa, at mai-inspire sila at mabibigyan sila ng encouragement at hope sa buhay. Teach us your ways, Lord, that in everything that we do, mapapurihan ang iyong pangalan. We will glorify you in everything that we do. We love you, Lord, and we honor you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito po nagtatapos ang ating programa ngayong Sabado, ang Rekado. Sana po nasiyahan kayo. Ulitin ko pala, yung guesting ko sa Pepito Manoloto, ha? At saka i-announce ko kung kailan. At sa Family Feud, kasama ko po si Balubag Lutak, si Kring Kring, si Christina Gonzalez, at si Debonair Marco Season. Inaanyayahan po namin kayo patuloy na makinig. Wala kaming samahan. Ako, again, next week, ha? 1 oras na kwentuhan dito po sa Rekado. Thank you to production technicians Nathaniel, Nate Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, Jonathan Reyes, and Benji Mosura. Welcome to the family. RTV team, Miss Eileen Valdez, Wen Mark Balatukan, si Angelica Kalayag, Raymond Paner, and Bong Chica. Welcome to our writer, Miss Absidy Ferrer. Good job, Absidy. At yung pamilya po niya. And to your mommy, Yoli, kamusta ka na? Thank you rin sa ating station manager na si Miss Joe Alabastro. Ako po si Chiki Holmaniulo. Dito po sa Rekado. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life. Instead of counting what you do not have, start counting what you have, and you'll realize na napakabait pala ng Diyos sa akin at napakadaming blessings na tinatamas ako araw-araw. God bless you. Have a great week ahead of you. Bye-bye and ciao, ciao! Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.